Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Mark D. Isang simpleng gabi sana, isang gutom na gabi, pero iyon pala ang gabing hinding-hindi na niya makakalimutan. Bandang alas 11:30 na ng gabi noon. Tahimik ang syudad, parang natulog ng sabay-sabay ang lahat. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Galing ako sa overtime sa trabaho. Pagod ang katawan, magulo ang isip at iisa lang ang nasa utak ko. Kumain. Dumaan ako sa isang Jollibee na bukas 24 na oras. Matagal na ang branch na yon. Hindi na siya mukhang bago. May mga bitak ang dingding. Kupas ang ilang posters. Pero bukas pa rin kahit 10 oras ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, tumunog ang pamilyar na kling. Pero agad akong napatigil. Tahimik. Walang customer. Walang batang maingay. Walang tawanan. Kahit tunog ng kusina, wala. Ang loob ng Jollibee ay maliwanag, malinis, pero parang walang buhay. Ang lamig sa loob ay hindi normal. Parang pumasok ako sa isang freezer. Nandyan po ba ang crew? Malakas kong tanong. Ilang segundo ang lumipas. Walang sagot. Nang muntik na akong lumabas, biglang may lumitaw mula sa likod ng counter. Isang babaeng crew, naka-uniforme, maayos ang buhok pero wala siyang ngiti. Diretso lang ang tingin niya sa akin, hindi kumukurap. Order na po, mahina niyang sabi. Nilunok ko ang kaba ko. Gutom ako. Pagod ako, baka pagod lang din siya. Isang chicken joy with rice tsaka coke, sabi ko. Tumango siya, walang sinabi, walang resibo. Tumalikod siya, papuntang kusina. Umupo ako sa isang mesa malapit sa bintana. Habang naghihintay, napansin kong wala talagang tunog ang kusina. Walang mantika na nag-iinit. Walang kawali. Walang yabag ng paa. Pero ilang minuto lang, bumalik ang crew, dala ang tray. Pagtingin ko sa pagkain, malamig ang manok. Parang galing sa ref. Pero gutom na gutom ako, kaya kinain ko pa rin. Habang ngumunguya ako, bigla akong napansin ang isang bagay sa salamin sa harap. Sa refleksyon, hindi ko nakita ang sarili ko lang. May isa pang figura sa likod ko. Nakaupo sa mesa sa pinakadulo. Isang lalaki. Nakaitim. Nakayuko ang ulo. Nilingon ko agad. Wala. Bumalik ako sa pagkain, pero bumilis ang tibok ng puso ko. Maya-maya, napansin kong may kumakalansing na tunog. Parang kutsarang tumatama sa baso. Galing yun sa mesa sa dulo, yung walang tao. Tumayo ako at lumapit sa counter. Miss, may iba pa po bang customer? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Ngayon ko lang napansin na itim ang paligid ng mga mata niya. Parang hindi natutulog ng matagal. Meron po, sagot niya. Nasaan? Dahan-dahan niyang itinuro ang likod ko. Nang lingunin ko yon, may mga upuan ng may tao. 3, 4, 5. Lahat sila tahimik. Lahat sila nakayuko. Lahat sila walang mukha. Nanlamig ang buong katawan ko. Miss, ano to? Nanginginig kong tanong. Mahina siyang tumawa. Last order na po nila, sabi niya. Biglang namatay ang ilang ilaw. Ang tunog ng kusina ay biglang bumalik. Malakas, magulo, parang sabay-sabay na nagluluto. Pero wala namang tao roon. Tumakbo ako papunta sa pinto. Pero sarado. Sinubukan kong itulak. Hindi gumalaw. Sa salamin ng pinto, nakita ko ang refleksyon ko. Maputla, pawis na pawis. At sa likod ko, ang mga customer ay nakatayo na. Sabay-sabay silang bumaling sa akin. Order ka na rin. Hanggang dito, bulong nila. Sumigaw ako, pinilit kong buksan ang pinto. At biglang nagising ako sa loob ng kotse ko. Nakapark sa harap ng Jollibee. Sarado ang branch. Madilim. May karatulang nakasabit. Closed permanently. Closed since 2018 due to an incident. Nang tingnan ko ang upuan sa tabi ko, may tray, isang chicken joy, malamig, at may kagat na
Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ang kwentong ito ay ipinadala ni RJ at nangyari ito sa isang Jollibee na hindi nabukas sa gabi dahil may mga bagay raw na ayaw umalis kapag hating gabi na. Unang araw ko noon bilang crew sa third shift. Baguhan lang ako at dahil kailangan ko ng trabaho, tinanggap ko agad ang schedule na ayaw ng iba. 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Sabi ng manager, madali lang daw, tahimik, kaunting customer. Pero may bilin siya bago umalis. Pagpatak ng 2:00, huwag na huwag kayong maglilinis ng likod. Akala ko biro lang. 11:30, 3 na lang kami sa branch. Ako sa counter, isang lalaki sa kusina, at isang babae sa drive-thru. Tahimik ang paligid. Wala ng customer. Eksaktong 2:00, biglang namatay ang ilang ilaw. Umiilaw na lang ang sa counter at kusina. Akala ko brownout lang, pero gumagana pa ang mga fryer. Tapos may narinig akong kampanilya. Kling, may pumasok. Isang matandang babae. Basa ang buhok niya. Nakaitim. Tahimik siyang lumapit sa counter. Order po, tanong ko. Ngumiti siya, pero walang ngipin. Pareho lang ng dati, sabi niya. Nanlamig ako. Ano po yun, ma'am? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Alam mo na yon, bulong niya. Tinawag ko ang kasama ko sa kusina. Paglingon ko ulit sa matanda, wala na siya. Pero sa screen ng POS, may order na naka-input. Isang Chicken Joy, walang drink, walang pangalan. At ang oras ng order, 12:00 ng hating gabi. Habang niluluto ang manok, naamoy ko ang hindi normal na amoy. Hindi amoy pritong manok. Amoy lumang damit, amoy basa, amoy kabaong. Pagbalik ko sa counter, nandoon na ulit ang matandang babae. Nakaupo na sa mesa, nakatalikod sa akin. Inilapag ko ang tray sa harap niya. Hindi siya gumalaw. Ma'am, tawag ko. Dahan-dahan siyang tumayo. At doon ko nakita ang paa niya ay hindi tumatapak sa sahig. Tumakbo ako papunta sa kusina. Pare, may babae sa labas, sabi ko. Napatingin siya sa akin, namumutla. Kanina pa kami lang ang tao rito, sagot niya. Biglang may tumunog sa freezer. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa loob. Dahan-dahan naming binuksan. Sa loob, may lumang ID ng crew. Pangalan, Rosita M. Position, cashier shift, third shift. Taon, 1999. Bumalik ang kampanilya sa pinto. Kling, nakatayo na sa counter ang matandang babae. Ngumiti siya. Ako pa rin ang crew dito, sabi niya. Kayo, ang pumalit lang. Biglang namatay lahat ng ilaw. Nang bumukas ulit ang mga ilaw, 6:00 na ng umaga. Ako na lang mag-isa sa branch. Sarado ang pinto. Tahimik ang kusina. Sa counter, may bagong schedule. Third shift crew. RJ. Sa ilalim ng pangalan ko, may sulat na pula. Welcome back. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ang kwentong ito ay ipinadala ni LK at nangyari ito sa isang Jollibee na normal, bukas, matao at puno ng ingay. Hanggang sa may nakita silang hindi dapat nandoon. Linggo ng hapon noon. Matao ang Jollibee. May mga batang naglalaro, may pamilyang nagkakainan, may mga estudyanteng nagkukwentuhan. Isa yon sa mga oras na pinakamasaya dapat ang loob ng restaurant. 3 kami ng kaibigan ko. Kakagaling lang namin sa mall at napagdesisyunan naming kumain muna bago umuwi. Umupo kami sa bandang gitna, malapit sa playground. Habang kumakain kami, napansin ko ang isang bata sa ilalim ng mesa sa kabilang side. Akala ko naglalaro lang. Pero may kakaiba. Hindi siya gumagapang palabas. Hindi siya tumatawa. At hindi siya gumagalaw. Nakaupo lang sa ilalim ng mesa. Nakayuko, parang may hinahanap sa sahig. May bata sa ilalim ng mesa, oh, sabi ko sa kaibigan ko. Sumilip siya. Ha, asan? Pagtingin ko ulit,
Wala na. Akala ko nagkamali lang ako. Makalipas ang ilang minuto, narinig namin ang tunog ng kutsara pero hindi galing sa mesa. Galing sa sahig. Tik, tik, tik. Parang may kumakain sa ilalim. Napatingin kami sa ilalim ng mesa namin. Wala. Pero sa mesa, sa likod namin, may mga paa. Maliit, marumi, walang tsinelas. Unti-unting gumapang palabas ang bata. Ngayon ko siya nakita ng malinaw. Maputla ang balat niya, basa ang buhok. At ang mga mata niya, itim na itim, walang puti. Ngumiti siya sa amin. May tira pa ba kayo? Tanong niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumayo ang kaibigan ko at tinawag ang crew. Miss, may bata po sa ilalim ng mesa. Pagbalik namin, wala na naman. Pero may iniwang tray sa sahig. Hindi namin in-order yon. May kanin, may gravy, at may mga bakas ng kamay sa loob ng plato. Maliit, parang sa bata. Akala namin tapos na. Pero habang papalapit na ang gabi, dumadami ang mga bata sa loob. Hindi sila naglalaro sa playground. Hindi sila kumakain sa mesa. Nasa ilalim sila ng mga mesa. 1, 2, 3. Lahat sila tahimik. Lahat sila nakatingin pataas. Diretso sa mga kumakain. May isang umiiyak. May isang tumatawa. May isang nakatitig lang sa amin. Tinawag ulit namin ang crew. Miss, may mga bata po sa ilalim ng mga mesa. Tumingin ang crew sa amin naguguluhan. Wala po kaming nakikitang bata, sir. Biglang may sumigaw na bata sa playground. Bakit po kayo kumakain sa lamesa namin? Tumigil ang lahat. Tahimik ang buong Jollibee. Isang bata ang nakatayo sa gitna. Basa ang uniforme niya. May hawak siyang laruan. Sirang Jollibee mascot. Dito kami kumakain, sabi niya. Sa ilalim. Biglang gumalaw ang lahat ng mesa. May mga kamay na lumabas mula sa ilalim. May mga mata. May mga bibig na umunguya. Napatayo kaming lahat. Nang dumating ang guard, biglang nawala ang mga bata. Tahimik ulit ang Jollibee. Normal ulit. Pero bago kami umalis, napansin ko ang isang karatula sa dingding, maliit, luma. Paalala, huwag mag-iwan ng pagkain sa sahig. Sa ilalim, may dagdag na sulat kamay. May kumakain dito. Hanggang ngayon, tuwing papasok ako sa Jollibee, hindi na ako tumitingin sa ilalim ng mesa dahil minsan may nakatingin pabalik. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako po pala si Jan, 25 taong gulang taga Bohol. Ipinadala ko po ang kwentong ito dahil sa nakakatakot na karanasan ko sa Jollibee. Gabi noon, mga 9:00. Matao pa ang Jollibee. May mga estudyanteng nag-aaral. May mga pamilyang kumakain. May mga batang umiiyak dahil sa laruan. Karaniwang eksena. Walang kakaiba. Mag-isa lang akong kumain. Umupo ako sa isang mesa malapit sa counter para mabilis akong makalabas. Habang kumakain ako ng Chicken Joy, napansin ko ang isang lalaking nakaupo mag-isa sa kabilang side. Wala siyang pagkain, wala siyang tray. Pero ngumunguya siya. Dahan-dahan, paulit-ulit. Akala ko baka nauna na siyang kumain. Pero habang tinititigan ko siya, napansin ko na walang gumagalaw sa mesa niya. Walang plato, walang baso. Ang gumagalaw lang, ang bibig niya. Ilang minuto ang lumipas, tumayo ang lalaki at lumapit sa counter. Narinig ko ang usapan nila ng cashier. Sir, ano po order nyo? Ngumiti ang lalaki. Pareho lang ng kinakain nila, sabi niya sabay turo sa dining area. Napatingin ang cashier sa paligid na guluhan. Alin po doon, sir? Tumahimik ang lalaki. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at bumulong yung mga hindi niyo pinapansin. Biglang may sumigaw na bata sa loob. Isang babae ang napatayo sa mesa sa likod ko. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya. Kanina lang katabi ko yon. Nagkagulo ang Jollibee. May mga crew na naghahanap. May guard na lumapit. Akala namin may batang naligaw lang.
Pero habang naghahanap sila, may napansin akong kakaiba. Sa ilang mesa, may mga upuan na bahagyang umaangat. Parang may nakaupo, pero walang tao. Sa iba, may tunog ng pagnguya, pero walang kumakain. May isang matandang babae ang lumapit sa mesa ko. "Pwede makiupo?" tanong niya. Bago pa ako makasagot, umupo na siya. Doon ko nakita na walang paa ang upuan niya sa sahig. Nakaangat ito ng ilang pulgada. "Hindi niyo ba sila nakikita?" tanong niya sa akin. "Si sino po?" nanginginig kong sagot. Ngumiti siya, itinuro ang paligid. Yung mga nakaupo sa pagitan ng mga tao. Bigla akong napansin. Sa bawat mesa, sa pagitan ng bawat customer, may espasyong parang may inuupuan. May mga indent sa upuan. May bahagyang paggalaw ng mesa. May mga aninong hindi tugma sa ilaw. "Matagal na kaming kumakain dito," sabi ng matanda. "Masarap ang amoy, nakakaakit." "Pero, bakit hindi kayo nakikita?" tanong ko. Tumawa siya. "Kasi hindi kami nag-o-order." Biglang nag-ring ang bell sa counter. Isang crew ang sumigaw. May sobra pong order sa system. Naglabasan ng mga tray. Marami. Sobra-sobra. Walang pangalan. Walang number. Isa-isang nawala ang mga tray mula sa counter. Parang may kumukuha. Pero walang kamay. Ang ingay sa loob ng Jollibee ay napalitan ng sabay-sabay na pagnguya. Tumayo ang guard at sumigaw, "Lahat po ng customer, pakitayo muna." Pero hindi lahat tumayo. Yung iba, hindi talaga tao. May mga upuang kusa ng gumagalaw. May mga basong unti-unting nauubos. May mga gravy na tila hinihigop mula sa hangin. Lumapit sa akin ang lalaking nakita ko kanina. "Masarap, di ba?" sabi niya. "Ano yan?" tanong ko. Ngumiti siya at ngayon ko lang nakita, wala siyang dila. Ang pagkain na may kasamang tao. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas. Ang alam ko lang, nang makarating ako sa labas at lumingon, normal ulit ang Jollibee. Tawanan, ingay, ilaw. Pero sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. At sa tabi ko, may isang upuang bakante. Hanggang ngayon, tuwing kumakain ako sa Jollibee, binibilang ko ang mga upuan. Dahil minsan, may kumakain sa puwesto na hindi mo nakikita. Hindi ko alam kung bakit ako napilitang umuwi sa Jollibee. Bandang gabi na yon. Ako si Clemente at para sa karamihan, isang ordinaryong fast food trip lang iyon pero hindi sa akin. Bandang 11:00 ng gabi, huminto ako sa Jollibee malapit sa university. Tahimik ang paligid, halos walang tao maliban sa iilang estudyante sa loob. Ang mga ilaw ay maliwanag parang ordinaryong gabi lang. Pero may kakaibang lamig sa hangin na hindi normal sa tanghali. Pumasok ako at agad na pumila sa counter. Habang naghihintay, napansin ko isang maliit na lalaking nakatayo sa tabi ng counter, nagbibilang ng barya. Parang naglalaro lang, ngunit may kakaiba. Hindi niya tinitignan ng ibang tao sa paligid. Nakatingin lang siya sa akin. Bata lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Habang lumalapit ako sa cashier, napansin kong ang mga barya sa counter ay gumagalaw ng kusa, parang may sariling isip. Hindi galing sa kamay ng cashier o sa bata. Parang may puwersang nagbibilang at naglalagay ng mga barya sa isang maliit na kahon sa gilid ng counter. Tumayo ang bata sa tapat ko, ngumingiti. Ngunit sa halip na normal na mata, walang mata ang mukha niya. Tumingin siya sa akin at bumulong, "Bayaran mo rin ako." Nanlamig ang katawan ko. Walang ibang tao ang nakatingin sa kanya. Nilapit ko ang barya. Ngunit bago pa man maibigay, bigla siyang nawala, parang naglaho sa ere. Bumalik ako sa pagtingin sa tray ko at napansin ko lahat ng barya sa counter ay nakaayos sa hugis ng mukha. Ang mga mata, parang nakatingin sa akin. Ang bibig, parang nungunguya. Habang ako'y natataranta, napansin kong may mga anino sa paligid,
Hindi tao, maliit, manipis, dahan-dahang gumagalaw sa sahig sa ilalim ng mesa. Naririnig ko ang pagnguya at pagbilang. 1, 2, 3, 4. Lumapit ang cashier at nagtanong, "Sir, handa na po ba ang order nyo?" Ngunit hindi ko kayang tumingin sa kanya. Ang mga anino sa paligid ko ay parami na, parang sinusundan ang bawat galaw ko. Ang bawat mesa, kahit may tao, ay tila may puwang sa gilid. Puwang kung saan may nakaupo na hindi mo nakikita. Tumayo ako, nanginginig, at humingi ng tawad sa cashier na gusto ko nang umalis. Ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na kamay sa aking braso. Lumiko ako at doon ko nakita ang bata, nakatayo sa sahig. Ngunit ang kanyang paa ay hindi tumatapak. "Sumama ka," bumulong siya. Hindi ko alam kung paano, ngunit natagpuan ko ang sarili ko sa likod ng counter. Ang bata, kasama na ang mga anino, ay nagkakasama sa isang bilog. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na barya, nagbibilang at naglalagay sa mesa. "Barya mo na ito," sabi ng bata, at itinaas ang kamay niya. Sa bawat barya na inilalagay niya sa mesa, naramdaman ko ang lamig na parang kumakagat sa kaluluwa ko. Napatingin ako sa tray ko, ang Chicken Joy, Jolly Spaghetti at Coke ko. Unti-unting naglalaho, parang hinihigop ng hangin. Tumakbo ako palabas ng Jollibee, nanginginig. Ngunit sa bawat sulyap ko sa loob, nakita ko, maraming anino ang kumakain sa ibabaw ng mga mesa. Parang walang katapusan ang gutom nila. Tumayo ako sa parking lot at huminga ng malalim. Subalit, naramdaman ko ang malamig na presensya sa likod ko. Lumingon ako at ang bata ay nakatayo sa gitna. Hawak ang isang malaking kahon ng barya, ngumingiti. "Bilangin mo," sabi niya. Ang bawat bilang ay nagtatapos sa numero ko. Simula noon, tuwing nagbabayad ako sa kahit anong fast food, pinapansin ko ang mga barya sa counter. Pinapansin ko ang bawat mesa, bawat upuan, bawat galaw sa paligid. Dahil minsan, ang mga barya ay may mata at kumakain ng iyong kaluluwa. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon, mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.